impeachment, alam na natin ang kahinatnan nito eh. Wala talagang napatunayan dito. And I am also asking the Senate, calling on the Senate, sitting as an impeachment court, kung pwede i-dismiss na nila yan. Wala nang saysay ang impeachment na yan. It's a waste of time and public money, no? Taxpayers' money na gumagastos dyan. Paano kung, or pwede bang Yes, maging Mark. rason ng Senado na hindi na namin ma-iimbestigahan yan, lalo na ngayon na budget season, meron pang impeachment. Ano masasabi niyo po? Alam mo, if there's a will, there is a way. Hindi naman ibig sabihin na nakatutok sila sa impeachment. By the way, yung impeachment, alam na natin ang kahinatnan nito eh. Wala talagang napatunayan dito. And I am also asking the Senate, calling on the Senate, sitting as an impeachment court, kung pwede i-dismiss na nila yan. Wala nang saysay ang impeachment na yan. It's a waste of time and public money, no? Taxpayers' money na gumagastos dyan. Tutukan na lang nila ang flood control controversy kasi ito ang gusto ng taong bayan. Sa mga survey, klarong-klaro na ang flood control takes precedence dito sa impeachment kasi hindi naniniwala ang tao. They are not so interested in the impeachment. Pero dito sa flood control, maraming sektor dito na nananawagan sa Senate para i-continue ang kanilang investigasyon at tulungan yung ombudsman para ma-zero in yung mga dapat na managot, lalong-lalo yung mga big fish at masterminds, at ma-recover yung napakalaking halaga, umaabot ng trillions of pesos para magamit sa iba-ibang mga purposes, lalong-lalo na ngayon that we are suffering from an economic crisis. Opo, Attorney, nitong mga nakalipas na linggo, laging pinapaalala ng kalikasan sa taong bayan yung issue ng flood control scam. Now, ngayon pong 2027, sinisabing mayroon ulit budget para sa flood control at nandun pa rin yung agam-agam ng taong bayan sa kung gagamitin ba ito or mapupunta ba talaga sa flood control. Now, ngayon, merong mga at least 3 gaaba na kinikwestiyon dyan po sa Korte Suprema na hanggang ngayon ay patuloy pang dinideliberate, no, ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, napapanahon na para maglabas na rin talaga ng desisyon ang Korte Suprema ukol dito, lalo na't naghihimay po ngayon ang Kongreso sa budget para sa susunod na taon? Well, alam mo, yung mga kaso sa Supreme Court, no, nagkaroon dyan ng mga oral arguments. And in fairness to the Supreme Court, ginawa naman niya ang kanyang tungkulin. But as to the expected date that the decision will be rendered or resolutions dito sa mga pending na mga kaso sa Korte Suprema, hindi natin alam yan because the court has its own time. Pero ang dalangin natin is that mabilis ang pag-resolve nito para makakatulong sa ating paghanap ng hustisya. At dapat wag na muna mag-allocate o mag-appropriate ng pondo para sa flood control. Hindi pa nga natatapos yung unang problema natin kung saan napunta yung more than 1 trillion pesos para sa flood mitigation, magdadagdag na naman, baka manakaw lang yan. So that's the conundrum, that's the problem that we will be facing. Imbis na nagsasolve tayo ng isang malaking problema, dinadagdagan natin ang problemang yan by appropriating additional money, tapos ang implement nila ganon klaseng kalidad ng mga flood control projects. Dapat yan yung proyekto na matagal ang study, scientifically based, at saka yung hindi talaga basta-basta masira sa mga baha at saka sa mga season wherein we experience heavy rains. Kasi kung ganun pa rin ang sistema, maliliit na flood control projects at saka substandard, kahit walang ghost na, substandard pa rin, walang mangyayari because we are just adding to the problem. So dapat maghinay-hinay tayo dito at saka pag-isipan mabuti. Dapat yung mga malalaking proyekto, tapos kung pwede, foreign funded
at saka bantayan talaga ng taong bayan para hindi manakaw yung pondo. Opo, dito naman po tayo sa impeachment po, attorney. Ano po ang basa niyo po? Meron na po bang malinaw na patunay na may binulsa ang Vice Presidente sa pera ng taong bayan gaya po ng mga akusasyon ng mga kritiko sa pangalawang Pangulo? Alam mo, yung kanilang propaganda hindi tumutugma doon sa ebidensya na inilahad nila sa impeachment court. Sa ngayon, wala pa silang napapatunayan na nagkasala ang ating Vice Presidente Sara C. Duterte. Ang nangyayari is that there is exaggeration, there is black propaganda na nilalabas sa media and social media, pero base doon sa nakita natin sa impeachment trial, walang nangyaring ganon eh. Yung kanilang articles of impeachment until now have not been proven. In fact, nakakatawa yung ilang witnesses sa kanila, yung prinisenta nilang mga witnesses, dahil imbis na makakatulong sa kanila, ay lalong nagpalubhan ng kaso or ng mga aligasyon ng prosecution. So, sa tingin ko, walang patutunguhan ito. Sabi ko nga kanina, kung pwede, i-dismiss na nila to, iurong na nila yung kanilang articles of impeachment dahil sayang lang ang ginagastos dyan na ang estimate is 25 million pesos per day, tapos wala namang napapatunayan. They are trying to zero in on an issue na sa tingin ko ay proper sa COA, no? Ang COA dapat mag-result niyan at ng ibang ahensya later on upon the end of the term of the Vice President. Sa ngayon, wala akong nakikitang tsansa whatsoever on the part of the prosecution na ang kanilang ina-advance na articles of impeachment ay aabot doon sa stage wherein magkakaroon ng conviction. It will be an acquittal. Klarong-klaro po yan, not because I support the Vice President, but because objectively, nakita natin ang mga ebidensya na inilahad nila, puro palpak at mahina at lumalabas na wala talaga silang napatunayan sa ngayon. Opo, and sinasabi nga po na possible na isusunod din nila itong unexplained wealth na naman po, attorney, lalo na yung pagko-question, yung pagpasok, paglabas ng pera, in-add up nila, kaya umabot sila sa bilyong-bilyong piso, pero mahahalata naman na nagkakaroon po ng selective justice. Well, ang allegation kasi, hindi kasi ibig sabihin na synonymous with truth eh. So, madaling mag-allege, madaling mag-akusa, pero napakahirap naman mapatunayan. So, yan ang nakikita natin. Kung hindi nila magawa doon sa unang mga articles, yung kanilang tungkulin na patunayan yung kanilang inaakusa sa ating Vice Presidente, wala akong nakikitang tsansa sa kanila on the part of the prosecution na mapapatunayan nila itong alleged ill-gotten wealth. Walang ill-gotten wealth. In fact, very questionable yung article on that because pati yung pagka non-impeachable officer pa ng ating Vice Presidente when she was Vice Mayor at Mayor, gusto nilang isama. Hindi pwede po yun kasi hindi covered po yun ng impeachment. So you see the defect there. At saka, if you start on the wrong foot, you will end up on the wrong foot. Dito, yan ang nangyari. Sa umpisa pa lang, nag-mini trial sila sa House. Tapos ang mga witnesses na pina-testify nila doon ay mga questionable yung credibilidad at mga sinasabi. So, the more dito masisira ang kanilang kaso. Lalong-lalo na kung ipresenta nila itong si Ramil Madriaga, an alleged kidnapper or kidnapping mastermind, lalong masisira ang kaso ng prosecution. Maging katawa-tawa ito at at the end of the day, it will spill yung katotohanan na ang House ay hinahabol nilang Vice Presidente not really for accountability and transparency, but for political purposes only.
Opo, huli na lang po mula sa akin, attorney, yung grave threat umusad, no? Laban kay Vice President Duterte na kaso. Habang yung inciting to sedition naman ay nabasura. May epekto po ba ito? Questionable din po ba ito, lalo na doon sa timing po, attorney? Actually, questionable talaga yon. Because an impeachable officer should not be subjected to a criminal proceeding. Kaya nga nag-schedule ng oral argument or diskusyon ang korte, yung Regional Trial Court sa Quezon City dito. Kasi sinabi ng depensa na ito ay hindi tama, hindi ito tugma sa ating batas. This is a violation of the right of the Vice President. She is an impeachable officer facing impeachment in the Senate. Tapos bigla na lang magpapile ng NBI and DOJ nitong kaso sa Regional Trial Court. This is really a cheap shot, and sa tingin ko hindi uusad dito kasi ang impeachable officer cannot be subjected to a criminal indictment or subjected to a warrant of arrest while she is enjoying her status as an impeachable officer. With more reason dito kasi wala pa ngang napapatunayan dito sa impeachment tapos iuusad nila, i-insist nila itong criminal proceeding. This is really a breach of the right to due process of the Vice President, and this is not in consonance with the rule of law. Opo. Siguro, attorney, mensahe po ninyo, paalala sa ating mga kababayan, lalo't later on nga today ay magpapatuloy nga itong impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang aking hiling ay dapat bantayan po natin ang prosesong yan. Although we are praying and hoping na iurong na ng prosecution or ng lower house yung kanilang articles of impeachment dahil wala silang napapatunayan, at i-dismiss na ng korte yung kasong yan dahil sa sitwasyon na yan. At dahil rin merong depensa na inilahad sa answer, no? At kautelam ang depensa, yung affirmative defenses. So whatever it is, depende rin yan sa impeachment court. We let them rule on that. So bantayan natin. And I'm hoping and praying also na simula na ng Senate Blue Ribbon Committee yung pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal para ang taong bayan ay hindi na magsuspecha na merong pagtatakpan dito sa flood control scam.